magkasama. Kahit sa isang linggo lang. Di po ba yung nakakamiss yung presensya ng bawat isa? I-presente niya, oh, we have another family, we have a family in Christ, napakabuti ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin yung malakas ng ating Diyos. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah. Let's bow our head. Hallelujah. Lord, Father God, sa aming pangalan ng iyong bugtong na anak ng si Jesus, salamat po Diyos sa araw na ito. Tunay po na napakabuti mo at tapat ka sa amin. Wala po kaming naililingid sa inyo. Tunay po ang lahat nakikita mo ang puso at isip ng bawat isa sa amin. Humingi kami ng kapatawan sa inyo, Diyos, sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa isip, sa salita, sa gawa. Tunay po na nasiyasat po ninyo ang puso namin dahil kayo ang Diyos na naglikha ng aming buhay. Kung wala po kayo, wala po kami sa lugar na ito at hindi po namin mararanasan ang kapayapaan, kagalakan, nararanasan namin sa mga oras na ito. Salamat po Diyos dahil sa dami-dami ng tao, Panginoon, kami po ay iyong pinili. Salamat Panginoon dahil napakatapat mo at tunay ang iyong pag-ibig sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin po namin, patuloy mong ingatan ang mga kapatiran namin na papunta po dito. Ganun din po yung mga kapatiran namin, mga may sakit, Lord. Pipuin niyo po sila, Panginoon. Alisin niyo po yung mga karamdaman nila, Panginoon. Patuloy mo sila bigyan ng kaginhawaan. Ang galingan, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo. Dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat niyo po sa bansa namin, na kung saan, Lord, alam namin na kayo ang may kontrol ng lahat. Pinataas namin ito sa inyo dahil alam po namin na makapangyarihan po kayo at kayo lang, Panginoon, ay siyang nakakaalam kung ano ang mabuti at tama para sa bansa namin. Wala po kaming magagawa sa sarili namin, pero may magagawa po ang aming mga panalangin, ang aming paglapit sa inyo, Panginoon, dahil alam po namin, Lord, na ang lahat na nangyari sa bansa namin ay alam po niyo, Panginoon. Kayo ang nagkukontrol ng lahat. Dalangin po namin na maging mapayapa at ligtas sa bansa namin. Ganun din po ang lahat ng mga mamamayang Pilipino, Panginoon. We pray, Panginoon, na kahit sa ang sulok ng mundo, Panginoon, mayroong mga Pilipino, may mga missionaries, may mga pastors, maraming manggagawa, Panginoon, sa ang sulok man ng mundo. Kaya, Lord, we pray na patuloy mong gamitin ang buhay ng mga anak mo upang may palaganap ang kapayapaan, ang kaligtasan sa buong mundo, Panginoon. We pray, Panginoon, na ikaw po siyang patuloy na kumilos at gumamit sa buhay ng mga tinawag mong mga mananampalataya, Panginoon Diyos. Salamat po, Lord, sa iyong pagmamahal. Patuloy mo po silang i-provide ng lahat ng kanilang pangailangan, spiritually, physically, emotionally, Panginoon. Ganun din po sa financial, Panginoon. Provide mo po ang bawat mga anak mo na tinawag mo sa iyong gawain. Lord, sa umagang ito, tinataas po namin ang aming pananambahang ito, Panginoon, na kayo po ang siyang manguna sa amin, Lord. Samahan niyo kami, maramdaman po namin yung presensya mo, Panginoon, maramdaman po namin yung pagyakap mo sa amin, yung pagmamahal mo sa amin ngayong umagang ito. Hindi po aksidente na kami po ay nandito, kundi dahil tinawag mo kami, Panginoon, upang purihin ka, sampahin ka sa Espiritu at katotohanan. Nawa, Panginoon, patuloy kang kumilos sa buhay namin kahit may mga pinagdadaanan po kami. Alam po namin, kasama ka namin. Alam po namin, hindi mo kami iiwan, hindi mababayaan, Panginoon. Sa lahat ng laban namin sa mundong ito, alam po namin na ikaw pa rin ang may kontrol at ang kalooban mo lamang, Lord, ang siyang masusunod. At ang pagtawag mo sa amin, Panginoon, ay tulungan mo kami na maging masunurin kami, Panginoon. Salamat po, Lord, sa katapatan mo sa buhay namin, sa mga provisions mo sa amin, sa lahat ng blessings na natanggap namin at tatanggapin pa. At sa umagang ito, tinataas ko rin po ang aming mga awit, the last siblings, Panginoon. Patuloy mo silang samahan, Lord. Kayo po ang kumilos sa buhay nila. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Sa anumang mga ministry na pinagkatiwala mo sa mga pamilyang ito, mga batang ito, Panginoon, patuloy kang kumilos sa buhay nila at ikaw ang siyang manguna sa kanila, Panginoon Diyos. Sa aming tagapagsalita na si Pastor Bob Sardinero, dalangin po namin na patuloy mo siyang puspusin ng banal mong Espiritu at ikaw ang magpala sa kanyang mga salita na ibahagi sa amin ngayong umaga. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, buksan mo ang aming puso at isip, Panginoon, nang kasaganon, Panginoon, unawaan po namin ang nais mong ipalipid sa amin, ang nais mong ipagawa sa amin, nais mong
magpaunawa sa amin, Panginoon, ngayong umagang ito. Nawa, Panginoon, mapagpala kami sa iyong mensahe ngayong araw na ito. Magamit namin ito sa aming araw-araw na buhay. Magamit namin ito at may padama rin sa iba, may bahagi sa mga mahal namin sa buhay. Nawa, Panginoon, dalangin po namin na sa umagang ito, Lord, hindi lamang kami, Panginoon, ang mapagpala ng iyong mensahe, kundi abot po sa kabilang mga bansa, Panginoon, sa mga kapatiran na sa malalayong lugar, Panginoon, abutin mo po sila, O Diyos. Sa mga kamag-anak, kakilala at kaibigan namin na hindi pa nakakilala sa inyo, Lord, dalangin namin, nakatagpuin mo po sila, O Diyos. Hindi pa po mahuli ang lahat. Makakilala po sila sa inyo at tanggapin ka, O Lord, as their Lord and Savior, Father God. Tinataas din po namin, Lord, ang mga kapatiran namin sa kaganhaon na tumanggap kagabi, O God. Alam po namin na hindi na sila tumanggap sa inyo. We pray, Lord, na patuloy mo palaguin ang pananampalataya sa puso nila, Panginoon. Na ito'y lumago, Panginoon, upang ito'y maibahagi din po nila sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kaibigan at kakilala, sa mga katrabaho, sa mga klase nila, Panginoon. Dalangin po namin patuloy na pagkilos mo sa buhay nila, Panginoon. Dahil alam po namin, kayo lamang, O Diyos, ang siyang may kapangyarihan na magpalago ng pananampalataya. We pray, Father God, na patuloy mo silang tatagpuin araw-araw at maramdaman po nila, Panginoon, yung pag-ibig mo, yung kapayapaan, yung kaligtasan na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos, ay maramdaman po nila araw-araw, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa lahat ng nagtuturo, Panginoon, sa lahat ng mga ginagamit mo, Panginoon, na magturo sa kanila, O Diyos, patuloy mo pagpalain ang buhay ng bawat isa. At sa umagang ito, Panginoon, tinataas po namin, Panginoon, ang kabuuan ng aming gawain na ito, Panginoon, samahan niyo kami, Lord, na maramdaman po namin ang iyong banal na Espiritu at ikaw ang siyang aming pupurihin at sasangkain sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa kabutihan, sa kapapata at pagmamahal niyo po sa amin, sa walang sawa, Panginoon, na pag-ibig mo sa amin, na pag-unawa mo sa amin, na pagpapatawad mo sa amin, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Ito ang aming samot hiling sa natatanging pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Sige po, magbabasa po tayo ng scriptures. Sabi po sa Hebreo 13:5. Mangilang kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Amen. Yun na nga po, sabi ng maging kontento tayo, huwag tayo mag-umibig sa salapi. Magkangal din po tayo, pero huwag natin ibigin ng higit pa sa pag-ibig natin sa Diyos. Kasi sabi ng Panginoong Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ibig sabihin, hindi pagkukulang yung provision ni Lord sa atin sa araw-araw. Basta siya yung unahin nating mahalin, hindi yung pera. Kaya magalang po tayo sa Panginoon dahil ang Diyos ay mapagmahal at magalakin. Amen. Palakpakan natin muli ang ating Diyos na buhay. At ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating pananambahan. At ayun, ang mamumuna sa ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos ngayong umagang ito dahil ito yung pinakamahalagang bahagi na ating pagsamba sa Diyos. Pangunahan po tayo na ating puting pastor, si Pastor Ray Arizaga. Hallelujah! Good morning po! Handa na po kayo umawag na pagpupuri sa Panginoon. Tunay po sa Panginoon, walang imposible. Pagkat siya ay mabuti at nakinagtapat. Hallelujah! Bigay po muna natin pinakamalakas na si Pastor Lord. Let's go on the presence of the Lord this morning. Hallelujah! I can do anything. I can do all things.
close to you. Never let me go. Lay all down again to hear you say that I'm your friend. You're my desire.
Panginoon, di ba? Nakakatanggal ng mga alalahanin. Napalakpakan natin muli ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ngayon naman po, dahil in 1 week, we are blessed by the Lord. Lahat tayo pinagpapala. Hindi lamang yung mga material, pero lalo-lalo na spiritual, dahil nandito tayo sa araw na to. Ang araw-araw ay biyaya ng Panginoon, kaya napakabuti ng Panginoon. Sabi nga mananampalataya man o hindi, pinagpapala ka rin ng Diyos. Pero tayo special, dahil tayo anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tayo ng Diyos, tayo pinili. Ang sino man daw na tumanggap sa kanyang anak na si Jesus ay binigyan na ng karapatan maging anak din ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya, sino po may praises? Ayan. Sige po, ako po muna, pero yung mga susunod, ready na kayo, alam ko. Ayan. May susunod. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil dapat siya, mapagmahal siya, at siya ang nakakaalam ng lahat. So ngayong linggong ito, hindi natin alam na may mga mangyayari sa ating mga buhay, pero nangyayari, ganun po yung buhay, no? Akala mo ay malakas ka pa, pero pagkasunod na lang, wala ka na. Hindi po ba? Ganun yung buhay natin. Pero salamat sa Lord dahil araw-araw tinututungan niya yung buhay natin, sinusustain niya tayo. Sa lahat ng blessings na tatanggap ko at tatanggapin pa, nagpupuri at nagmasalamat ako sa Diyos dahil sinusustain niya kami. Sa kabila ng mga pagsubok na aming mga pinagdadaanan. Alam po natin yung mga pagsubok sa kung iisipin mo ay simple lang yan. Pero alam niyo po kasi, si Maui kasi nag-attach na siya sa akin. Para na siyang anak namin. Kaya nung nawala siya, mahirap pala. First time namin nangyari sa buhay namin ganyan. So, ayun, wala siya. Di ba nung lingguan dito pa siya, pero nung Mirkulis na wala na talaga siya. So, yun. Ang hirap. Kahit siya yaso lang ako. Pero, kaya pinagkatiwala siya sa atin ng Diyos. Kaya yun, malungkot. Nagpasalamat ako sa Panginoon kasi sa buhay namin, naranasan namin mag-alaga ng aso. Sobrang bait niya. Sobra. At yun ay dahil sa Panginoon. Dahil hindi naman kaya sa Panginoon at sinawi sa amin. Nung nawala yung pamangkin ko, ayaw ako kasi sa isa, hindi ako ganito emotional kasi hindi ko siya nakasama ng matagal. Pero si Maui, parang talaga namin. Kasi hindi siya nakaya. Salamat sa Lord dahil hindi ko na nag-overcome. Pagkawala ni Maui at Kevin, first time nakita ko umiyak. Mabigat pala. Ayun, salamat sa Lord sa pagsustin niya sa amin, emotionally. Salamat sa Lord dahil kung hindi dahil siguro na ulat ako sa katotohanan na siya isang aso lang, sobra siguro yung nararamdaman ko. Pero sabi nga ni Lord kahit siya ay aso, alam ko wala siyang kaluluwa. Dahil naman natin nabasa sa Bible. Pero still, siya ay naging instrument ng Panginoon. Minsan, naramdaman din namin yung maging masaya dahil sa Kanya. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord dahil napakabuti ng Panginoon. Sana wala si Maui, andiyan ang Panginoon. Nagbibigay ng aliw. Lalo ako nagbabasa at nag-i-scroll sa cellphone ko na mawiwili ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos dahil kay Maui makalimutan ko lang siya. Ayun, salamat sa Panginoon sa araw-araw na pag-iingat niya sa amin. Lalo na si Kuya Lito wala dito. Wala ko nang naramdaman niya, sige ko wala ni Maui dahil kami nag-usap tungkol doon. So, salamat sa Lord sa pagsusin niya sa amin sa araw-araw, sa buhay namin, sa pamilya namin. Actually, nung isang araw, may binigay na sa amin na aso dito. Doon na si Maui nung Miyerkules,
Lunes, nung Friday, mayroon na. Ay, ayoko. Binalik nila kami. Gano'n na, parang sa blessings na, nawala yung blessings. Mayroon na ulit ka pala, di ba? Gano'n kabilis, ano. Pero sabi ko, tinanggihan ko, ayaw ko. Si Mami nag-iisa lang siya. Wala na siyang pagkulan. Salamat sa Panginoon sa pagpapalakas niya sa akin, sa pagsustin niya sa amin sa araw-araw. Salamat sa Panginoon. Hirap ano, hindi mo kamukha. Salamat sa lahat ng ginagawa ng Panginoon sa buhay namin. May pagsubok man, patuloy tayong patatag. Move on daw. Amen. Ayan, sino pa susunod? Si Arlo. Ang pasasalamat ko sa Diyos ay walang katapusan. Bila ng mga pinagdaanan ko. Kanina nakwento ko na kailangan. Kasi nung bandang April, tsaka March, kalahatian ng April, first week ng April, March, dalawa yung kapatid ko na tinuha ng Joy. Nung time, nung April na yun, kasi biglaan talaga, parang sumakit lang yung likod niya, yung unang namatay. Dire-diretso na sa ospital. Tapos sinabi na stage 4 ng cancer. Parang nanginig lang, ganyan. Tapos, tuloy-tuloy na, nag-ano na siya na, wala na, na-comatose na kaalam. Tapos yung meron, kumbaga parang dalawa yung anak nila, may pera nga sila, pero tapos sa pag na pang gasto, meron agad 10,000 na parang niya, wala na, may pera. Umaga ko kay Jardine, yung nagpadala ka agad siya, yung nakano ka agad. Tapos may sunod na naman, 100,000 naman yung kailangan. Yun na yung pinag-usapan namin yung magkakapatid. Walang, siguro may mga pera din yung iba, kaya siyempre nagdadaw, ilalabas pa namin yung pera namin, kung may ganyan. Baga parang ano, ang sagot ko na lang, bahala na si Lord. Sabi ng pamangkin ko, so parang bahala na si Lord. Hindi na ako nakapagtalo, bumaba na lang. Pagdating ka ng ospital, sinabi ng kapatid ko na wala po kami ganun kalaking pera pa kayo hindi ko magagawa. Sabi ng doktor, huwag niyong alalahanin yung pera, gawin muna natin yung dapat gawin. Kumbaga parang yung 100,000, may sagot na kaagad. Kumbaga parang gano'n. Kasi lahat kami nagdadot. Ako nawala yung focus ko. Sa inyo, hindi mo nga nalaman eh. Si Maring Diesel, Maring may namatay. Oo, nakita pa niya sa pamangkin ko. Wala ako talagang, kasi wala talaga yung wala yung focus ko. Tapos nagawa niya sa kapatid ko, pero siguro talagang time niya na natutuloy siya ng Lord. Parang pinakita ng Diyos na parang nag-alanganin kayo, pero ito pinakita ko sa inyo yung 100,000 meron ang tapos tulad ka. Pinakinuha na siya ni Lord. Tapos naipulon. Ang problema naman, yung pambayad sa hospital, 230,000. Saan kami kukuha? Merong nagano ng garlic letter si Chuma. Sa lahat. Wala kami nilabas kahit sino. Nakalabas kami ng ospital. Pagdating naman ng sa kulinarya, nabigay 100,000 naman yung dating mayora. Yung kaya kanina na. Sila na. Tapos, sobra-sobra yung perang dumating. Na hanggang ngayon, meron pa sila. Na hanggang sa makalipot sila, meron pa silang pera. Kumbaga parang, tulong sabi ko, pinuha mo nga yung kapatid ko. Pero, pinakita mo sa akin yung kabutihan mo, nakalimot ako, hindi ako. Wala yung focus ko eh. Kasi yung kapatid ko yung sobrang yung attached sa akin. Hanggang ngayon, parang hindi ako makamove on o naaalala ko siya. Tapos sumunod pa yung isa naman ito pagdating ng April. Ganun din. Wala rin naging problema. Lahat ibinigay niya, lahat ng gastusin, lahat wala kang naging sobra-sobra yung tao, sobra-sobra yung pagkain, lahat wala kang nilabas na pera. Kumbaga, talagang sabi ko nakalimot ako sa'yo, pero pinakita mo sa akin kung gaano ka kabuti. Tapos pangalaw pa, ay habang ganyan, yung utak ko Sumpong na naman yung anxiety ko. Kung ano nakakatakot sa sarili ko, may nakatakot ko dito sa mga ganito. Pamilya ko, nakakatakot. Ano sabi ko, may nakakatakot dito. Eh, magpa-check up ko na. Nagpaano ako yung full abdomen. And last week, nakita ko si Doktora Ami. Sabi ko kay Sensei, hindi ako marunong magbasa, nakuha ko yung result eh. Eh, ate si Ami marunong magbasa. Hindi ko maano sa
Jervin kasi nasa ano yung trabaho. Pinabasa ko yung sabi ko, Scott, hindi ka mag-alala, wala. Ganyan, binasa niya, marunong pala rin. Tapos kinabukasan, send ko kay Jervin, wala. It's only on your mind, sabi ni Jervin. Tsaka ang dinala ko rin sa doktor, grabe rin sa akin yung doktor. Kung ano na kasi kumapasok sa isip mo, isa po ito yung nasa isip natin, yun yung nangyayari. Kaya praise the Lord, maraming salamat Lord, kahit na nagkukulang ako sa iyo, nagka-doubt, pero pinakita sa akin ng buti. Tamang-tama po, nothing is impossible sa Panginoon. Kaya purihin natin ang Diyos, thank you Lord. Sige, ako po nagpapasalamat din po sa Panginoon for 16-year wedding anniversary po namin ni Susan. So, pangatlo ko na pong praises to. So, I mean, ang pinapasalamat ko po sa Panginoon, no, sabi ko nga, Lord, napakabuti mo. No? So, kami po ni Susan is pareho kami perfect person, no? Lumaki kami sa different background ng family. Pero, Lord, tinuro mo sa akin, yung word mo talaga ang nag-founded ng aming relationship. Last Sunday nga talaga para sa akin talaga yung message ng Panginoon that the Lord has a purpose, the Lord has a authority and plan. No? So lahat naman po hindi ko talaga pinlanan po ito. No? Pero talagang Panginoon pag gumawa siya, no? It is for His glory po talaga. Kaya ang Panginoon talaga ang foundation ng relationship. Hindi po kami dalawa. Sabi nga kung maging sa effort lang namin, hindi po maglalast po yung relationship. Pero kung it is the Lord founded yung aming relationship, it will be big nga po. Sabi ko nga, it's all by the grace of God na kami po ay tumagad. So, when it comes to relationship naman talaga, it is not bound by kung gaano kayo katagal. No? Parang isang Christian yan, isang growth. Yung compare ko lang po. No? It is bound by how you live every day. No? Yung quality time. Matagal ka ng Kristiyano, pero how you live every day. No? Pero sa isang relationship din po gano'n. It is bounded by your quality time. No? So, this talaga yung everyday po namin Susan. Where we give time everyday talaga. Yung quality time na sinasabi ko. So this is how we go. Dito kami tinawag ng Panginoon sa simbahan. At kami po ay nililingkod, no? Kung hanggang saan kami tatawagin ng Panginoon. Mag-response. No? Kasi alam ko naman po na ito ay pinlano ng Panginoon. Kasi simbahan na ito no? Ito simbahan natin. Simbahan po ito ng Panginoon sa buong may-ari nito. Sabi nga, tayo lang po ay kamanggagawa. No? So we are co-workers. No? That's why we are rewarded. No? Hindi po tayo nire-reward dun sa result na sabi nga, you're not rewarded dun sa result na ginawa mo. Kasi si result, ang naggawa naman ng result si Lord. Amen po ba doon? Ang nagpalago sa atin si Lord. No? We are rewarded. Ano po yun? According to your labor. No? Ano po yung labor na yun? Ang sinasabi ko. Kung ikaw ay inawag ng Panginoon, number one, ikaw ba ay faithful? No? Yun, Lord, salamat. Like, privilege na yan ay talagang tinawag ng Panginoon. No? Ikaw ba ay faithful? Ikaw ba ay sinabi na nagtatras talaga sa Kanya? No? Yung result kasi kay Lord yan. Pero yung ginawa mo sa Panginoon, doon ka po i-reward niya. No? Kaya sabi nga ni Lord, even nakalimot siya, pinigla siya ng Panginoon. And how much more you are faithful, you will be rewarded more abundantly. Amen po ba? Amen. So, alam niyo po, ang blessing naman po is not more than, it is, sabi nga, di ba? Sabi sa amin ni Susan, hindi po laging material. Pera, pagkain. Pero part yan ng blessings. Pero more of the blessings, yung hindi niyo po nakikita. Kasi yun po yun maganda, no? Yung hindi mo nakikita, what is not unseen is eternal. No? Yan po yung marriage. No? Marriage is a blessing from the Lord. Amen po ba? Amen. Kasi meron po
marriage yung mangyayari sa heaven. Hindi natin maawak mo yung isip natin, no? Because it is secret. Ano talaga yung tinakupan ng Panginoon, hindi pa niya i-reveal. And one time, we will be married to our Lord. Tayo po yung bride ni Christ in church. No? Kaya nga, Lord, salamat. Dahil limitado lang po yung isip natin kasi nga, di ba? Hindi pa natin alam kung ano talaga yung wedding sa langit, pero one day, we will be the Lord revealed. No? Kaya dito sa lupa, no? Yung covenant po namin ni Susan, hindi po namin covenant po yan sa isa't isa. Covenant po namin yan kay Lord. No? Kasi kami ang magbibigay, maghaharap sulit kay Lord. Hindi naman kami haharap dalawa kay Lord na sabay eh. Isa-isa po kami haharap kay Jesus. Hindi ba dyan? Isa-isa tayo haharap kay Lord. No? And ito po, yung ating covenant po kay Lord. Kaya nga, kung mahal mo lagi si Jesus, no? Yun lagi yung aking, kung mahal mo ang Panginoong Jesus, no? Ito ay, sabi nga, magre-reflect ito doon sa relationship mo, doon sa, yung sa asawa mo, no? Lahat po yan, magre-reflect yan po doon sa asawa mo, sa mga kapatid mo, no? Ito po ay, talagang nakita ko po ay yung marriage namin ni Susan ay talagang pagpapala po ng Panginoon ito. So, marami siyang nararamdaman, parang si Ate Go, hindi mo man nangyarisan, pero it's a part of perimenopause sa mga kababalihan, sa mga tatay dyan, no? Lalo nyo pang i-extend po yung patience ko kung gusto yung mga asawa niyo po ay magpapamasahe, gabi, ang sakit ng ganito, wala po kayo magawa kundi sumunod. Magmasahe, magganito. Mainit nararamdaman ko, may hot flashes, o hindi. Lalagay ko na ba yung aircon? Wala ganyan. Yung gusto niya, supportahan na lang natin mga asawa. No? So, ganun po tinuturo sa akin ng Panginoon. Kasi sasabi ko, wala naman akong magagawa, isang katawan tayo eh. Tama ba? Isang katawan ng marriage, no? Kung mag-asawa talaga, isang katawan lang talaga. Pinag-isa ng Panginoon. So whatever you do sa partner mo, ginagawa mo po niya sa sarili mo. Kaya nga, pag ang isang mag-asawa ay nagloko, niloloko mo rin po ang sarili mo. Yun po yun, no? Pag masama ang ginawa mo, ginagawa mo na rin yun sa sarili mo. Pero kung pagbubihin lang yung ginagawa mo sa asawa mo, at ito ay paglilingkod, yung ginagawa mo rin po yun sa sarili mo. Kasi isang ang katawan tayo. Sige po, yun ang po pasasalamat ng pagkagaling mo. Pray and I am praising His. Good morning po. Maraming salamat po sa Lord tulad po ng nasabi ko po last Wednesday. Nagpupuri po, nagpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya po sa buhay namin, sa buhay po ng mga anak ko, sa aming pamilya, lalo na po sa lagi ko pong nire-request sa inyo, si Mark po. Tuwang-tuwa po talaga ako sa sobrang saya nung last Tuesday na tumawag siya, Mama, sabi niya, nakapag-solo flight na ako, sabi niya po gano'n. Ayun, sabi ko, congrats, sabi ko, thank you Lord, sabi ko, magpasalamat ka sa Panginoon, sabi ko sa kanya. Tapos, ang sagot niya agad sa akin, kailangan ko na yung bike, sabi niya. Kasi po, last na punta namin sa kanya, ang akala niya yung Mirage po yung dala namin. Hindi ko nasabi na yung Fortuner pala, may lalagyan ng bike. Nakalimutan niya kung ibilin. Sabi ko, paano yan? Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos sabi niya, eto naghahanap ako ng mabibili. Ako sabi ko, bibili ka na naman, 3 yung bike dito. Sabi ko gano'n, sayang naman. Tapos sabi niya, o sige, sabi niya, mamaya, chat kita ulit, sabi niya gano'n sa akin. Ayun po, nagpapasalamat ako sa Lord kasi binigyan niya kami ng knowledge para ano. Tapos yung bigla na lang na isip ko na try ko kayang papuntahin sa Benria si Lowy. Ayun po, tamang-tama nag-bike sila. Sabi ko, try mo pumunta ng ng Benria, yung bus na papuntang Batangas, baka pwede isa kayo dun sa bus, pamasahin na lang siya. Sabi ko gano'n. Ayun po, maraming salamat po sa Lord kasi
malaki po yung na-menos namin, 565 lang yung binayad namin, nakarating na ng Batangas yung 5. Sabi namin, abangan na lang ni Mark dun ng, sabi niya kasi 2 hours daw, sabi niya gano'n. Ayun, nakarating po ng Batangas yung 5 ng 6 o'clock. Kaya tuwang-tuwa po kami, sabi ko, nakasave ako ng malaki dahil yung gasolina ang mahal. Tapos yung mga kasama ko, siyempre, papakainin ko na naman sila. Sabi ko, Max, sabi ko, yung nakaraan, binalik niya sa akin. Binalik niya sa akin yung sabi niya, ako ang magbabayad doon, sabi niya. Pero ito, sabi ko, kasi magkano ang gas ngayon, sabi ko sa kanya. Kaya nagpapasalamat po ako sa Lord, sabi kong gano'n. Sobrang napakabuti niya, biruin mo, hindi na siya bumili ng bike, tapos nakasave pa kami. Yun po, patuloy niyo pong ipag-pray si Maris sa April 27, mag-enroll na daw po siya. Yun po, salamat po si John Marco, hindi ko alam kung July o August yung graduation niya. Yun po, maraming salamat po sa Lord. Sa God be the glory. Malakasan niya sa graduation. Salamat po. Thank you po kay Lord na nakaabot ako sa praises. At salamat din po kasi may mga leaders tayo na hindi tayo pwedeng tumayo. So, I thank the Lord, train po tayo sa ganun. Kasi sa ibang church na po parang yun po, I thank the Lord sa pag-iingat niya po. Kasi sa taas nga ng gasolina, ang dalang ng jeep, papunta sa Abangan. So, nasakay naman po ako. Ang problema naman, ang bagal. Pagdating ng NLEX, na emergency stop, sabi ko, bakit po yung daw gulong lumobo, baka pumutok. So, akala ko pumutok na. Kaya yun, dahan-dahan. Ewan ko nung tawag doon, parang air pocket. Basta yung, yun, basta importante nakarating po ako. So yun, I thank the Lord na kahit once a month nakakasama ko po kayo. Physically, pero kasi weekly, nagkikita-kita naman tayo online. Pero nung last Wednesday, bigla ako nawala. Pagbalik ko, wala na kayo. Naghahang kasi internet connection namin, hindi ko alam bakit din. So, yun po. Yun, ang daming places. Reserve na lang po yung iba sa Wednesday. Sana naman sa Wednesday, kung saan na kayo. Sige po. So, ngayon naman po, lumako po tayo sa Word of God. Siyempre po, nagkita kami ulit ni Kuya ko kasi lagi kami nagkakasabay niya kasi normally for Sunday po ako na pupunta dito. So, sige po, welcome na po natin ang ating tagapagsalita. Let's welcome Pastor Bong Sargentero. Good morning po sa inyo lahat. Isang pagpapala na muli nakasama kayo muli sa pananambahan na tulad nito. Kasi tulad niya sa witness, once a month na din ako dito. Usually third Sunday. And mostly, nasa Tagaytay lang ako. Kaya nung nakaraan, ginawa ko, sumasali na rin ako sa online. So, yun naman po. So, sa umagang to, ang aking topic po, The God of Impossible and Miracle. Ang aking pong main text ay nasa John chapter 2 verses 1 to 11. Siguro, basahin po natin, tayo po tayong lahat. John chapter 2 verse 1 to 11. Nang ikatlong araw ay nagkaroon ng kasalan sa Cana ng Galilea. Naroroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nanyayahan din sa kasalan. Na magkulang ang alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala na silang alak. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ginang, ano ang kinalaman ng bagay nito sa akin at sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Sinabi ng kanyang ina sa mga tagapagtingkod, gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo. Mayroon noong 6 na tupayang bato na nakalagay alinsunod sa pagdadalisay ng mga Hudyo.
Ang bawat isa ay maaaring maglaman ng humigit kumulang sa 100 litrong tubig. Sinabi ni Jesus sa mga tagapaglingkod, punuin ninyo ang tubig ng mga tapayan, kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Sinabi niya sa kanila, sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Kanilang dinala ito. Natikman ang namamahala ng handaan ng tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling, ngunit ang alam ng mga tagapaglingkod na sumalot ng tubig. Dahil dito, tinawag ang namamahala ng kapistahan ng lalaking ikinasal. Sinabi niya sa kaniya, unang inihahain ng bawat tao ang mabuting alak. Ang mababang uri ay inihahain kapag marami na silang nainom. Ngunit itinabi mo ang mabuting alak hanggang sa ngayon. Ang pasimulang ito ng mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilea at nahayag ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang mga alagad ay sumampalataya sa kanya. May the Lord bless the reading of His Word. Makakapunag po tayo lahat. I do remember may isang pelikula na I guess pang si Nora Aunor yata yung artista doon. Sabi nito, walang himala. Tama ba? Si Nora Aunor yata yun eh. Siguro sa mga taong walang Kristo sa puso, ay ganyan ang pananaw lalo na sa panahon ng krisis. Tulad nga ng kanilang mga katutuo, dumarating tayo sa mga panahon na may mga pangangailangan tayo na hindi natin alam kung saan natin kukunin. Pero sa ating mga believer, ang himala ay banal na intervention sa mga gawain na hindi natin lubos na maunawaan. Sila ay mga patunay na hindi lamang makapangyarihan ng Diyos, kundi pati na rin kasangkot sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi ang Panginoon laging kasangkot yan sa ating buhay. Hindi siya yung Diyos na walang pakialam. Diba? Lagi siyang involved sa ating buhay. Kapag pumasok ang Diyos sa isang sitwasyon, ang mga batas ng kaligtasan ay nasususpindi at ang imposible ay nagiging posible. Ang Diyos sa mga milagro ay buhay at aktibo pa rin hanggang ngayon. Hindi siya nagbabago. Ang ginawa niya noon, ginagawa niya pa rin hanggang ngayon. So, makikita po natin marami po tayong mga patutuo o mga testimony na didinig na mga himalang ginawa ng Diyos. Kung ito man ay pagpapalit ng tubig, sabi dito, tubig na ginawang alak, pagbubukas ng pintuan na tila sarado, pagpapagaling sa may sakit o pag-angat ng kaluluwa mula sa kawalang pag-asa, wala nang mas mahirap pa para sa Kanya. Yung mga supporting verses po, ibabanggit ko na lang po, mag-take note na lang po. Ang kwento ng kasalan sa Cana ay sa, nakita natin sa John chapter 2, no? Isang nakapangyarihang paalala na si Jesus ay Diyos ng mga milagro. Ang papunta sa kahihiyan ay natapos sa pagdiriwang dahil sa kanyang presensya. Diba kasi sa kanilang tradisyon, talagang naghahanda sila pag may mga kasalan na ganyan. At pag wala na silang maiinom, nakakahiya nga naman sa mga bisita. Pero yung alak dito, hindi yung tulad ng alak ay ng alcohol. Yung alak ng araw ay katas ng prutas. Yung ngayon kasi talagang commercialized, talagang alcohol. Sindihan mo ng ng posporo, sisindi talaga. Kaya sunog baga, kumbaga. Yung panahon ngayon, healthy yung kanilang inumin. Isa sa nakamamang ng katotohanan sa kwento nito ay hindi lamang tungkol sa alak ang milagro. Ito ay isang pahayag ng paluwalhatian ni Jesus ay isang paggising sa ating pananampalataya. Sa isang mundo na puno ng limitasyon, ang Diyos sa mga himala ay nagdadala ng mga banal na solusyon. Hindi siya nakatali sa oras, sa yaman o pagsisikat ng tao. Binabago niya ang tubig sa alak, gumagawa ng daan sa dagat, binubuksan ng mga baog na sinapupunan, at binubuhay ang mga patay. Kung nagawa niya ito noon, magagawa niya ulit. Ang iyong himala ay posible dahil patuloy pa rin ang Diyos sa paggawa ng mga kababalaghan. Number 1, ang presensya ng Diyos ay nagbibigay visa sa mga himala. God's presence makes miracle possible. Kasi kung wala ang presensya ng Panginoon ay hindi mangyayari ang miracle.
may naalala ko isang napanood ko sa YouTube na I guess shinare ko na yata doon sa GC natin. May isang babae na M siya. So, ang ginagawa niya, tinutuligsan niya yung mga Kristiyano. Until one time, naranasan niya na yung demonyo doon sa presensya ng demonyo sa kanyang kwarto. So, humingi siya ng tulong kay Jesus. Until such time na talagang inamin niya ang Panginoon ng tunay na Diyos. Ang presensya ni Jesus ang nagpapadali sa pag-access sa mga supernatural. Sa tingin niyo kung wala ang presensya ng Panginoong Jesus sa mga disciples, after His ascension ay magagawa nila ang mga himalang magpagaling ng mga may sakit. Di ba hindi? Walang yung pinagkaiba dun sa sa tingin niya yung ilaw na to, sisindihan kung hindi niya nakakonect sa power. Di ba hindi? Tayo nakakonect tayo direkta sa Panginoon. Kaya mayroong himala na pwedeng gawin ng Panginoon sa ating buhay, sa ating mga pamilya, at sa mga taong ating nakakasalamuha sa araw-araw. Letter A, ang mga milagro ay nangyayari kung saan iniimbitahan si Jesus. Kailangan imbitahan mo muna si Jesus sa buhay mo. Kasi kung ano yung nangyari mo sa babae na, hindi ko alam kung napanood niyo ba yung video na share ko. M siya yung babae. Binobroadcast niya talagang tinutulig sa niya ang Christianity. Pero there was a time na nagdiriwang ang demonyo, naramdaman niya doon sa kanyang kwarto. Sabi niya, hindi na ako magba sa'yo kasi akin ka na eh. Tapos may nangyari na hindi niya maintindihan. At ang hininga niya ng tulong, hininga niya ng tulong yung kanyang kinikilalang Diyos, pero walang nagawa. Kaya tumawag siya sa pangalan ni Jesus. Doon niya nakilala na tunay na ang Panginoon ay Panginoon ng mga Diyos. Sabi nito, the miracle of Cana began because Jesus was present at the event. When you host His presence, you host His power. Nagsisimula ang milagro sa Cana dahil naroon si Jesus sa kaganapan. Kapag tinanggap mo ang kanyang presensya, tinatanggap mo ang kanyang kapangyarihan. Lahat ng authority meron tayo eh. Kasi gamitin mo ang pangalan ni Jesus. Yan yung authority na binigay niya sa atin. Sabi nga dun sa John chapter 2 verse 2, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inangyayahan din sa kasalan. May imposible ba sa Diyos na manlilikha? Diba? Doon sa kaganapan, doon sa occasion, doon sa Cana, may nangyaring himala. Yun yung first miracle na ginawa ng Panginoon. Letter B, wala si Jesus ay hindi maaaring magtagumpay at mapahiya. Doon sa kanilang tradisyon, pag may kasalan talagang bumabahan ng mga grape wine ng actually yun. Kung hindi tayo nagkakamali ng grape wine, kasi yun yung kanilang produkto ng kanilang panahon na yun. Sabi sa John 15:5, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Apart from God, kung hiwalay tayo sa Panginoon, may magagawa pa tayo sa mga sitwasyon natin sa buhay. Wala, diba? Wala tayong nanasahan. People may forsake you or kalimutan ka, pero ang Diyos hindi kanya kalilimutan. Lumapit ka lamang sa Kanya. Kaya ang kakulangan ng alak at that time ay kumakatawan sa limitasyon ng tao. Pero ang buhay na may Kristo ay hindi nagkakaroon ng kawalan. Hindi natatapos yung pangangailangan natin na hindi tayo na meet yung ating mga needs. Kamukha nung binasa natin kanina, na anuman ang ating hingin sa pangalan ni Jesus, ibibigay niya. Pero meron siyang sariling timetable. Letter C, ang presensya ng Diyos ay nagdadala ng pagpapanumbalik at pagbabago. Sabi dito sa Psalms 16:11, you make known to me the path of life, you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Sabi dito sa verse ito, he highlights God as the guide to fulfilling life,
offering lasting joy and spiritual blessing found only in His presence. So makikita lamang natin yung fulfillment sa ating buhay sa prosesya lamang ng Panginoon. So i-take nyo pinalang po Psalms 16:11 po yan. Itinuturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Kaya kung nasaan ang Diyos, naroon ang kasaganaan at kagalakan at banal na pakikilam o intervention ng Diyos. God's presence brings restoration and turnaround. Letter B, ang pag-host ng presensya ng Diyos ay nag-aanyaya ng banal na gawain. Makikita po natin ito sa Exodus chapter 33, verses 14 to 16. Ulitin ko po, Exodus chapter 33, verses 14 to 16. Kaya kung nag-take note po kayo, ito yung sabi nito, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moses, kung hindi niyo kami sasamahan, wag na po ninyo kami paalisin dito, sapagkat hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag kami na iiba sa lahat ng mga bansa. Naintindihan ni Moses na kung wala ang presensya ng Diyos, ang Israel ay mahina. Sa ating panahon, kung wala ang presensya ng Panginoong Hesus, tayo ay mahina. Di ba nakakaramdam tayo ng panghihina madalas? Lalo na pag yung lugbog na lugbog ka sa mga problema, marami kang pinagdadaanan, pero asahan mo pag lumapit ka sa Panginoon, ang presensya niya ang magbibigay kalakasan sa iyo. Isang halimbawa nito, good example nito sa 2 Samuel chapter 6 verses 10 to 11. Si Obed-Edom ay nag-host ng kapal ng Diyos at ang kanyang sampahayan ay labis ng pinagpala. Ang Panginoon, kung ang presensya ng Panginoon na nasa ating tahanan, kahit na dinilay ang sweldo, merong namimit pa rin ang mga bagay. Diba? Ako naranasan namin sa Qatar, no? Nag-work ako sa Qatar, minsan, alam ni Tess yan eh. Minsan 3 months, minsan 6 months, 5 months, wala kaming sweldo. Ang kagandahan lang doon, may catering kami doon, kaya kumakain kami. Pero the Lord provides, nagkaroon kami doon ng business ng mga kasama ko. Nagtinda kami ng mga puto, ng embutido. Talagang nasusustain yung pangangailangan namin na may kailangan kami bilhin. Kasi yung aming sweldo talagang delay. Minsan 3 buwan, 5 buwan. Alam nila siya, minsan nangihirap pa ako. Kasi abunuhan mo muna yung padadala kay Ate Ana. Diba? Kasi nga, kulang eh. Yung sweldo namin talagang delay na delay, pero nanganganak ko sa pangako ng Panginoon. And the Lord give us wisdom kung paano kami magsusurvive ng mga kasama kong Pilipino. And binigyan niya kami ng business at that time. At tulad nga natin ito, yung kay Obed-Edom, he was not willing to take the ark of the Lord to be with him in the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom, the Gittite. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, for 3 months, and the Lord blessed him and his entire household. So hindi nagkukulang ang Panginoon kung nandiyan ang kanyang presensya sa ating tahanan. Amen po ba dyan? Diba? Alam natin na ang Diyos ay kinakatal kong ating pangangailangan. Hindi lamang physical, lalo na spiritual, pati mga material na pangangailangan. Saan man pahalaga ng presensya ni Jesus, laging susunod ang mga himala dahil siya ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Whenever the presence of Jesus is honored, miracles will always follow because He is the same yesterday, today, and forever. Number 2, ang mga himala ay nagsisimula sa pagkakilala sa kailangan. Miracles begin with the recognition of need. Kailangan kilalanin mo muna ano ang pangangailangan. Sumasagot ang Diyos kapag inikilala natin ang ating kakulangan at lumalapit tayo sa Kanya ng may pananampalataya. Tulad ng ginawa ni Maria, si Maria, nakita niya na nawala ng alak, pero nakita niya yung pangangailangan, kaya lumapit siya kagad kay Jesus. Sabi niya,
ikaw nang bahala. Sundin niyo yung utos sa kanyang anak. Yun ang sabi ni Maria doon sa mga tagapagsilbi. Kaya kung ang Panginoon ay nire-recognize natin yung ating mga pangailangan, He will answer our needs. Letter A, ang kakulangan ng alak ay isang krisis. Sa kanilang kapanahunan kasi pag may okasyon, mahalaga na mayroong mga inumin na tulad niyan. Kaya sabi sa John chapter 2 verse 3, naubos ang alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, wala na silang alak. Minsan pinapayagan ng Diyos sa mga nakikitang pangangailangan upang maipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Kasi kung nagiging na tayo, masyado na tayong nandun sa comfort zone natin, hindi na natin nakikita na may mga needs tayo, kailangan pumilos pa rin ng Panginoon para makita natin na kailangan natin siya sa araw-araw sa ating buhay. Kasi kung sinusuklay niya lahat yan, nangyayari kapag ang mga Israelites naging stagnant na sila, nakakalimutan na nila ang Diyos. Ang mga pangailangan na yan, ibinibigay ng Diyos para matuto tayong lumapit sa Kanya. Letter B, ang pagkilala sa ating pangangailangan, ang unang hakbang patungo sa tulong ng Diyos. Sabi nga dito sa Psalms 121 verses 1 and 2, ulitin ko po, Awit 121 verses 1 and 2, ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok, saan baga nanggagaling ng aking saklolo. Ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Dapat natin itaas ang ating mga mata sa mga burol kung saan nagmumula ang ating tulong. Isang siguro magandang example nito, kung natatandaan niyo yung story ni Elisha, na nakugkod sila ng mga sundalo ng kaaway. Tapos yung kanyang servant, yung kanyang alalay, takot na takot kasi napapaligiran sila ng daan-daang sundalo. Pero sabi ni Elisha sa kanya, huwag ka matakot kasi mas marami yung sa atin. Kaya nung ipinanalangin ni Elisha yung kanyang servant, nabuksan yung kanyang spiritual eyes at nakita niya mga chariots of fire, mga anghel na nag-aapoy ang nakapaligid sa kanila. Kaya ang pagkilala natin sa ating pangangailangan, ito yung unang hakbang upang makita natin yung tulong ng Diyos. Letter C, ang pananampalataya ay lumalago sa panahon ng krisis. Totoo po yun, no? Kasi pag yung panahon na saganang-sagana ka, nakakalimutan mo ang Diyos. Normal yata yun sa tao. Diba? Nakita natin yung mga Israelites dahil sa sobrang sagana nila, nakalimutan na nila ang Panginoon. Pero dito, dahil sa krisis, yung ating faith ay lumalago. Matatagpuan natin yun sa James chapter 1 verses 2 and 4. James chapter 1 verses 2 and 4. Sabi dito, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayo magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ang mga pagsubok ay lumimplika ng isang plataforma para ipakita ng Diyos ang kanyang kalawalhatian. Kailangan maitaas ang pangalan ng Panginoon kasi kung minsan hindi na tayo nakakapagbigay ng praises kasi wala tayong maibigay ng praises dahil routine ng ating buhay. Dumarating sa ating punto yung nagkakaroon tayo ng mga krisis upang malulwalhati natin ang pangalan ng Panginoon sapagkat siya ang lumulutas sa mga problema natin. Letter B, ang mga milagro ay nangyayari kapag nabigo ang pagsisikap ng tao. Ito ay matatagpuan natin sa Mark chapter 5 verses 25 to 26. Mark chapter 5 verses 25 to 26. Sabi po dito, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Hirap na hirap siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Minsan sa tayo nagsisikap tayo sa sarili natin sikap. Granahe yung natin sa sarili natin sikap.
akala natin kaya natin solusyonan yung mga bagay. Pero ang solusyon, matatagpuan lamang natin sa Panginoon. Madalas hinihintay ng Diyos na maubos ang ating lakas upang tayo umasa sa Kanya. Sabi nga dito, yung isang halimbawa nga nito na matatagpuan natin sa 1 Kings chapter 17 verses 10 to 16. Isang halimbawa po na may bibigay po natin yung isang balo ng Sarepta. May konti siyang harina at konting langis. At yung kanyang yung kanyang konting provision, kasi during that time mayroong takliyot sa panahon ni Elijah yan. Sabi dito, pagbasa ko lang sa aklat ng mga hari, nung mga araw na yun, si Propeta Elias ay pumunta sa Sarepta at napapasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Alis na ang babae upang ikuha siya ng tubig, nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain. Sumagot ang babae, alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Meron po kaming harina at gapatak na langis. Nangungulot na ako ng may gagatong upang lutuin niyo at makakain lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, hindi niyo maubos ang harina sa lalagyan at hindi din matutuyo yung langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang gulay may parating, papatakin ang may kapal. Ginawa ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina at hindi naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Minsan sa tingin natin sa physical, no? Lord, ito na lang yung pera ko. Parang kulang na. Sabi, di ba? Madalas ganun tayo. Kasi tayo nagbabudget tayo eh. Pero ibang multiplication, yung mathematics sa Panginoon. Nag-multiply siya. Magkaloob ka man sa Panginoon, hindi ka pagkukulangin. Di ba? Kung sa tingin mo, kukunti na lamang yung laman ng breath mo o yung lalagyanan mo ng bigas, ang Panginoon magre-replenish niyan. Wala yan pinagkagpa doon yung sa balo na to na tinulungan niya si Elijah. Pinagbayad niya na bigyan ng tinapay. At tulad ng pangako ng Panginoon, hindi sila nagkulang. Ang Panginoon noon, ngayon at magpakailanman ay hindi nagbabago. Ang kasalukuyang mong pangangailangan ay hindi katapusan ng iyong kwento. Ito ay simula ng kapangyarihang pakikialam ng Diyos sa buhay mo. May involvement ang Diyos lagi sa buhay natin. Number 3, ang pagtalikha ay tulay patungo sa milagro. Ang mga milagro ay madalas na nabubuksan sa pamamagitan ng simpleng mga gawa ng pananampalataya at pagsunod. Kasi kung hindi ka susunod, hindi nangyayari yung mga bagay na yan eh. Sa chapter 8, inutusan ni Maria sila na sundin si Jesus. Nasa John chapter 2 verse 5. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Minsan ang himala ay hindi nakasalalay sa maraming panalangin, kundi sa pagsunod sa utos ng Diyos. Matuto lamang tayo makinig at sundin ang inuutos ng Diyos. Kung minsan kasi, or madalas, matigas ang ating ulo. Kaya nadidiscourage ang ating buhay. Letter B, pagsunod kahit na hindi ito makatuwiran. John chapter 2 verse 7, sinabi ni Jesus sa mga katulong, kunin niyo ng tubig ang mga tapayan at pinulungan nila ang mga ito. Logically, siguro kung ikaw yung isa sa mga servants doon, bakit pupuno ito ng tubig? Nahanap ay alak. Diba? Pero dahil sumunod sila, nakita nila yung pagkilos ng Panginoon.
kung tayo ay susunod at sa pinag-uutos ng Panginoon sa atin, tayo ay pagpapalain. Ang pagpuno ng mga palayok ng tubig kapag kailangan ng alak ay tila walang katuturan, ngunit sila ay sumunod. Minsan may mga bagay tayo na imposible, pero sumusunod pa rin tayo sa Panginoon. Letter C, ang mga himala ay madalas nangangailangan ng pakikipagtulungan sa Diyos. Ito ay matatagpuan natin sa Isaiah chapter 1 verse 19. Ulitin ko po, ang mga himala ay madalas nangangailangan ng pakikipagtulungan sa Diyos. Isaiah 1 chapter 1 verse 19. Kung susundin niyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan, ngunit tayo ang dapat magbigay ng pagsunod. Diba? Nasa Diyos ang awa, pero dapat kumilos din tayo. Kasi hindi tulad ng istorya ni Juan Tamadyan na nahihiga na lamang sa ilalim ng puno, hintayin bumagsak yung grasya. Kailangan ng participation natin. Diba? Letter D, ang pagkaantala ng pagsunod ay maaaring magpahinto ng mga milagro. Sa 1 Samuel chapter 15 verses 22 to 23. Ulitin ko po, 1 Samuel chapter 15 verse 22 to 23. Ngunit sumagot si Samuel, mas nalulugod ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa sa pagsunod sa Kanya. Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa paghahandog ng mga taba ng lupa. Ang pagsuway sa Panginoon ay kasing sama ng pangkukulang at ang katigasan ng uloy kasing sama ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa sanuway mo ang isalta ng Panginoon, itinagwin ka na niya bilang hari. Ito yung istorya sa panahon ni Samuel na kung saan binigyan niya ng babala ng hari. Kasi matigas ang ulo ng hari dito kanyang panahon ni Samuel. Pinararangalan ng Diyos sa mga sumusunod na mabilis at buo. Isang magandang halimbawa nito yung talagang sumunod siya, no? 2 Kings chapter 5 verses 10 to 14. Take note nyo na lang po, 2 Kings chapter 5 verse 10 to 14. Nakita natin dito si Naaman. Naaman was healed only after he obeyed the instruction to wash in the Jordan River 7 times. Kasi parang namang imposible, no? Kasi si Naaman, isang pinuno ng kawal ng hari, nagkaroon siya ng leprosy sa balat, no? Pero ang sabi sa kanya ni Eliseo, ni Prophet Eliseo, sabi niya, maligo ng 7 beses sa ilog Jordan upang gumaling sa ketong. Nagalit si Naaman, no? Sinaaman sa Tagalog. Dahil sa simpleng utos at hindi paglabas ni Eliseo, hindi siya kasi ni Eliseo, ni Prophet Eliseo. Kasi sinabi lang, maligo pa niya sa ilog Jordan, 7 beses kang lumubog. Ngunit sumunod din siya sa payo ng kanyang mga lingkod, no? At paglublob niya ng 7 beses, gumaling siya at naging parang balat ng baka. So, minsan napaka-imposible ng mga pinag-uutos sa atin ng Panginoon, pero sunod lang tayo. Diba? Yung ginawa ni Moses nung inilabas niya yung mga Israelites sa Egypt, saan sila nakubkob? Di ba yung Red Sea? Wala na sila pupuntahan, pero sinabi ng Panginoon, ano tawag? Sabi sa Tagalog yun? Strike? Pukpok? Yun, strike, hindi pukpok. Hampas. Ang hampasin, yung dagat. At nakita natin, di ba, napaka-imposible hampasin ng dagat Imposible kung titignan natin ang logic, di ba? Pero dahil ang Panginoon ay walang imposible sa Kanya, nahati ang dagat. Sa ating paglalakbay sa buhay na ito, hinahati ng Panginoon ang dagat ng ating buhay. Pinakikita niya, may landas kang dapat pupuntahan. Kapag kumilos ka na may pagsunod, kahit na hindi na lubos na naunawaan, inilalagay mo ang iyong sarili sa posisyon upang maranasan ang mahimalang kamay ng Diyos. Diba? Kumikilos ang Diyos kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Number 4,
Nire-reserve ng Diyos ang pinakamahusay para sa huli. Nire-reserve ng Diyos ang pinakamahusay. No? Tulad nito sa Kana, no? Yung pinaka-best na anak ng kanilang naranasan. Ang mga himala ng Diyos ay lumalampas sa mga inaasahan at nagpapakita ka ng kanyang kalawalagian sa mga nakakagulat na paraan. Letter A, ang alak na ginawa ni Jesus ay ang pinakamahusay. John chapter 2 verse 10, no? Sabi nga dito, at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli, ninyo ang nilabas ang masarap na alak. So dito, hindi natin pinakikita yung pag-inom ng alak. Ang pinakikita natin, binibigyan natin ng emphasis dito, yung himala na ginagawa ng Panginoon. Tsaka ibang klase ng alak ng araw. Gawa sa prutas, katas ng prutas. Ngayon kasi commercial talagang alcohol, talagang sunog baga. Kaya hindi ina-encourage na sabi din sa New Testament, huwag kayo magsiinom ng mga alak, ng mga inumin na kalalasing, di ba? Kaya pinagbabawal ang pag-inom ng alak. Ang binibigay ng Diyos ay palaging mas mabuti kaysa sa kanyang kayang ibigay ng tao. Minsan kasi ang binibigay natin, naalala ko tuloy si Ate Rede, pag nagtag-tights siya, talaga nagpapapag pa sa bangko. Hindi yan magbibigay ng tights na luma. Talagang kailangan bago yung kanyang tights kasi gusto niya laging best para sa Panginoon. Tayo kaya, ano ang best na binibigay natin sa Panginoon? Letter B, ang banal na oras ay maaaring magtagal, ngunit hindi kailanman nabibigo. Makikita natin itong reference na ito, Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Take note nyo na lang ito, hindi kasi pinaglagay ng mga Bible verses diyan sa aking PowerPoint kasi medyo mahaba. Iniglian ko dahil talaga sadya. So, letter B, ang banal na oras ay maaaring magtagal, ngunit hindi kailanman nabibigo. It states that God makes all things beautiful in their proper time, sets eternity in the human heart, yet limits human understanding of His full work from beginning to end. It highlights God's sovereignty, perfect timing, and the human longing for eternal purpose, contrasting divine perspective with human limitation. Ginagawa ng Diyos na maganda ang lahat ng bagay sa kanyang panahon. Meron kasi siyang sariling timetable. Hindi yung timetable natin na masusunod. Minsan kasi madalas nangyayari kasi ito gusto ko. Diba? Hindi natin natutunan ilapit yung gusto natin sa Panginoon or isik yung kanyang kalooban. Letter C, ang kaluwalhatian ng huli ay magiging higit. Matatagpuan natin ito sa Haggai chapter 2, verse 9. Ulitin ko po, Haggai chapter 2, verse 9. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place, I will grant peace, declares the Lord Almighty. Madalas na nagtatapos ang Diyos ng mga bagay na mas maganda kaysa sa kanilang pagsisimula. Laging maganda ang plano ng Panginoon. Diba sabi nga ng Panginoon, for I know the plans I have for you. Diba? Maganda ang plano ng Panginoon. Tayo may mga pagpaplano din, pero dapat kinukonsider natin ano ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Letter D, ang mukhang pagkatalo ay nagiging pagkakataon. Sabi nito, we look like a setback became a setup. Makikita natin ito sa Romans chapter 8, verse 28. Ulitin ko po, Romans 8, verse 28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. All things work together for good when God is in control. Diba? Lahat dapat ang Diyos ang may control sa ating buhay. Hindi naman tayo puppet eh. Meron sarili pa rin tayong desisyon. Pero ang nais ng Panginoon, yung magandang plano para sa atin. Huwag lang tayo maging matigas sa ulo, so bibigay ng Panginoon yung magandang plano sa ating buhay. Isang magandang halimbawa nito ay yung buhay ni Job.
Makikita natin itong story na ito sa Job chapter 42, verses 10 to 12. Ulitin ko po, Job chapter 42, verses 10 to 12. Job lost everything, but in the end, he received double for his trouble. Diba? Dumanos man si Job ng mga paghihirap, ng pagsubok, alimuran ng kanyang asawa, ng kanyang mga kaibigan, pero kahit namatay kanyang mga anak, na walang kanyang mga ari-arian, higit pa doon ang binigay ng Panginoon kasi katutunan niyang sumunod at magpakumbaba sa Panginoon. Huwag ka magpanik when it seems late. God is never too late. He is just setting you up for something far better than you imagine. Diba? Magandang marinig na ang Diyos ay hindi nalilate. Meron siyang timetable. Number 5, ang mga himala ay nagpapakita ng mga kaluwalhatian ng Diyos at nagbibigay ng inspirasyon sa mananampalataya. Alam niyo ba yung mga himala na yan ay isang pahayag ng kalikasan ng Diyos at isang panawagan sa mas malalim ng pananampalataya para lalo tayong maging mapupursigi or lalo maging strong yung ating pananampalataya. Letter A, ang mga himala ay tanda ng kapangyarihan at katangian ng Diyos. Ito yung matatagpuan natin sa John chapter 2 verse 11. Ang nangyari ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Hindi lang ito tungkol sa pagtugon sa pangangailangan, ipinapakita nito kung sino ang Diyos sa ating buhay. Letter B, dinadala nila ang mga tao na naniniwala ng mas malalim. John chapter 2 verse 11b. Ang kanyang mga alagad ay naniwala sa kanya ng mas malalim pagkatapos ng himala. Diba? Kasi sa tao, to see is to believe. Ganyan ang tao, diba? To see is to believe. Diba si Doubting Thomas? Hindi ako maniniwala na siya ay nabuhay unless lagay ko aking mga daliri doon sa butas ng kanyang kamay na pinagpakuan. Diba? Pero dito, dahil pinakita ng Panginoon ng kanyang mga himala, mas lalo tayo dapat maging malalim sa pananampalataya. Then, letter C, ang mga pagtotoo ng mga milagro ay nagpapalakas sa iba. Pahayag 12:11. Revelation, di ba yung pahayag Revelation? Pahayag 12:11 or Revelation chapter 12 verse 11. Nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng Kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan sapagkat hindi nila pinanghihinayangan ang kanilang buhay. Ang ginagawa ng Diyos para sa isa ay nagiging panggatong sa pananampalataya para sa iba. Di ba nakita natin yung mga himala na ginawa ng mga disciples? Doon nagkaroon ng pagkakataon upang ibahagi ang salita ng Diyos at doon nagkaroon ng multiply ang Christianity. Diba? Yung mga lalaki na nakakilala sa Panginoon nasa 5,000. Yung anong occasion ba yun? Yung sila ay nagsalita ng iba-ibang lengguwahe, ng iba-ibang wika. Although hindi sila nag-aral ng lengguwahe yun, pero na-witness ng mga tao na yun sa lugar na yun at sila inanampalataya. Diba? Letter D, ang mga milagro ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, hindi sa tao. So dito, ang mga miracle daw, dapat nagbibigay ito ng praises sa Panginoon. Kaya natin ito iba may mga praises, di ba? Dahil nais natin ibalik ang papuri sa Panginoon. Nakikita natin ito sa mga gawa or sa Acts chapter 3, verse 12 and 13. Acts chapter 3, verse 3, chapter 3, verse 12-13. Sabi dito, Peter saw his opportunity and addressed the crowd. People of Israel, he said, what is so surprising about this healing? And why stare at us as though we had made this man walk by our own power or godliness? For it is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of all our ancestors,
who has brought glory to his servant Jesus by doing this. This is the same Jesus whom you handed over and projected before Pilate, despite Pilate's decision to release him. Diba, ang mga papuri dapat binibalik natin yan sa Panginoon. Itinuturo ni Pedro na sa mga tao na si Jesus ay yung Diyos na kanilang tinakwil. Diba? Tinuro ni Pedro ang mga tao kay Jesus, hindi sa kanyang sarili pagkatapos pagalingin ang pilay. Dapat, sabi niya, hindi sa sarili kong gawa. Sinasabi ni Pedro, hindi ako dapat ang mataas, kundi ang Panginoon Jesus dapat. Sa Jesus na inyong itinakwil. So, isang good example nito sa John chapter 11, verses 43 to 45. Isang good example ng miracle. When Jesus raised Lazarus, many believed on Him as the resurrection and the life. Miracles are not the end in themselves. They are divine revelations that build our faith and point us to the greatness of our God. So sabi dito, ang mga himalagaw ay dapat nagpapakita or revelasyon na upang patatagin yung ating pananampalataya at yung kagalingan ng Panginoon sa ating buhay. So in conclusion po, the God of miracles is still alive and active today. He does not change. What He did before, He is still doing. Whether it is turning water to wine, opening a door that seemed shut, healing the sick, or lifting a soul from despair, nothing is too hard for Him. Let your faith rise today. The same Jesus who turned a hopeless situation into a joyful celebration in Cana is present in your life. Invite Him into your situation, recognize your need, obey His word, and expect the best. Your miracle is closer than you think. Meron po dyan na awitin na nice to i-meditate po ninyo yung message ng kanta. I always end yung music kasi mas nakaka-relate ako dito pag yung nagkakasya ko. The way ahead, when hope feels lost and fear takes stand, you speak the word, the storm will break, you make a road out of the waves. Mountains move when you command, giants fall by your hand. What seems too far, you pull me through. There's nothing that my God can do. Even when my faith is small, you are Kayo lahat, greater sabayan po than namin yung awit. you're the impossible, making ways I've never known. Every wall begins to crumble when you call my heart your own. You're the God of the impossible, strong and faithful to the end. Every promise turns unshakable. My victory is Kapit po tayo manalangin. Close our eyes, manalangin po tayo. Father, thank you for being the God of miracles. Lord Jesus, I invite you into our area of my life where there is lack. Let every situation of shame turn to celebration in my life. Increase my faith to believe you for the impossible. I reject every spirit of doubt and unbelief. Lord, help me to obey your instructions completely. Release your miracle working power into my home and family.
Perform a miracle in my life that will bring you glory. Let my testimony inspire faith in others. Father, save the best of my life for this season. Do something new. In Jesus' name, Amen. And thank you po, Pastor. So, ang ating Panginoon is a miracle worker mula noon hanggang ngayon sa mga susunod pang panahon. Amen. So, sige po, let's read po scripture in giving, 2 Corinthians 9 verse 7. Ang bawat isa dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos at nagbibigay ng may kagalang. Sige po, let's give our thanks and offering. Ito, Panginoon, maraming po salamat sa iyo sa araw nito na ibigay mo magandang pananampalataya. Maraming salamat din po sa mensahe na bigay niyo sa amin. At nilalain ko rin po itong type and offering nito na sana po ibigay ko para magamit po sa Jesus name. Amen. And sige po, for some announcement. Siyempre po, every Wednesday, Bible study. So, join to her sa group call every 7 o'clock. And prepare nyo po, sabi nga, di ba, every day, sabi sa lamentation, every morning, ang mercy and grace ng Panginoon ay laging bago. So, lagi tayo may praises na kailangan po sa Wednesday. Sige po, birthday celebrants natin. Ito yung hindi na-antay ni Maui sa April 23, birthday ni Kevin. Sa 26 si Angelo, 27 si Betty. Okay. Sila Pastor Mel, nag-anniversary po. 16th anniversary noong Tuesday. Okay. Yung Tuesday, April 14. Pasensya na po, nag-busy ang lola. Nakaligtaan. Sige po, meron pa po ba next Sunday si Pastor? Eric po ang speaker natin. Wala na? Sige, tawagin po natin si Pastor Mel para sa closing prayer and benediction. Amen. So bless po ba tayong lahat? Amen. Sa mga naka-online po, marami pong nanonood sa online. Sa Marinduque, sa taga-Canada, hello. And even po sa Amerika, hoping nanonood din po sila. Nagmo-monitor ng ating gawain dito sa Pilipinas. So kanina, bless po ba tayo? Amen. Bless po ba ang lahat? I hope na all are being blessed by the Lord. Alam niyo po, ang mensahe ko talaga ngayon, no? At lagi niyo po maririnig, it's not about miracles. It's not about provision, but it's about Jesus. Bakit pa? Jesus. Because He is the source of all miracles.
And I hope, no, this message na palapit po tayo lagi sa Panginoong Jesus. Amen ba? Amen. Kasi kailangan lagi natin si Jesus eh. Hindi pwede yung ano eh. And when we nagdi-discuss po si Pastor Bo, no, and he's talking about his mission. Diba sabi ko, hindi pa oras ko. No? Alam niyo po ang purpose talaga ng Panginoon dahil binigay sa atin. No? At ginawa ni Jesus po yung miracle na yan. He's now revealing His identity. Ano po yung identity niya? No? He is the Son of God. Diyos na nagkatawang tao. Revelation po yan ng Panginoon sa atin. Ha? Hindi po yan galing sa atin. Galing po yan sa Word ng Lord. And it is now always revealed that the Son of God, no? Isa lang po ang anak ng Diyos noong unang panahon. Wala na po ibang anak pa. Ha? He is the Son of God na nagkatawang tao. Kaya nga sa Bible study namin, devotions kagabi, no? Ano po yung treasures natin na natagpuan? Si Jesus. Yung totoong treasure. So, sinishare po natin sa Marinduque po yung totoong treasure po ng na-discover revelation ng Panginoon, ang Panginoong Jesus. Sana po yung treasure na yan ay patuloy natin ingatan at huwag dyan i-trade dito sa mundong ito. Because yung treasure na yan is a source of miracles. Alam niyo po, one of the miracle po talaga ay tayo. Yung miracle ng Panginoong Jesus ay tayo po. Why? Binago ko ba kayo, Lord? Exactly. That the water is ano lang yan, ordinary. Pero naging wine po siya. Tayo po ay makasalanan. Pero tayo ay binago ng Panginoon. Amen ba? At patuloy pong binabago pa. Amen. That's the miracle po na nakita ko kanina. At patuloy tayong binabago ni Lord. At patuloy tayong mas malapit na talagang dumating si Jesus eh. Amen ba siya? Malapit na pong dumating ang Panginoong Jesus. Kaya ayaw po namin na maiwan po kayo. Tinatakot niyo naman po kami. Hindi po kayo tinatakot. And it's always encouraging one another. No? Na mapalapit po tayo sa Panginoong Jesus. Because He is the source of new life. Yung sinasabi natin at dinidiscuss po ni Pastor Bong kanina, yung bagong buhay. Gusto niyo po ba ma-experience yung bagong buhay? And that's the represent of your wine. Yung wine po na sinasabi niya. And yan ang miracle talaga. Wow, Lord. Thank you for that revelations na yan. At patuloy mo po tinuturuan kami. And that's always the revelation ng Panginoon. Connected po yan. Lagi sinasabi ni Jesus. Alam niyo po, ako po ay fascinated lagi sa sinasabi ni Jesus. It's not yet my time. Kasi ang purpose po ng Panginoon is to die, to redeem, and to, sabi nga, to save us. Yun pa rin ang purpose ng Panginoon, na tayo pa rin talaga. No? Kaya ibabalik natin yung glory kay God. Amen ba? Amen. Sige, tayo po tayo. Tayo po magpasalamat sa Panginoon for the wonderful na narinig natin ang salita ng Diyos mo na nanggaling sa Kanya. Let's come to the Lord with the word of prayer. Dear loving Father, salamat po sa mensahe mo na narinig namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na hindi niyo po ito aksidente na narinig namin ng iyong salita, Panginoon. Pwedeng kayo na, Panginoon. Salamat po sa Panginoong Jesus na siya po, Panginoon, ang sentro ng mensahe nito, Panginoon, so that we will give back all your glory and honor, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus. Lord, wala pong makakakuha glory na ito. Hindi kayo lamang po. Binabalik namin sa lahat ng ginawa niyo po sa aming buhay, Panginoon. Lord, salamat dahil patuloy niyo po kami tinuturuan na lumapit kami sa aming Panginoong Jesus to be likeness of our Lord, your Son, Jesus. Salamat, Panginoon, at continue po niyo na binabago niyo po ang aming puso, Panginoon, so that our life will be witness, Panginoon, sa aming family, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, so that many will also learn and heard the gospel of Jesus Christ. Salamat, Panginoon, as you call us, Panginoon, tinawag mo kami bilang ng mga anak.
Salamat po sa ministry na ito, Panginoon, na binabalik po namin sa iyo, pinagkatiwala mo sa amin. Lord, alam namin na all this result na nangyayari po sa simbahan namin, na ikaw po ang may reason. Wala po kami reason, Panginoon, na to claim this reason. At ikaw, Lord, alam namin po na nagpapalago ang mga kapatiran bawat isa. At kayo, Panginoon, ang patuloy na nagbabago ng aming puso. Maraming pong salamat sa miracle na tulad. Lord, sa araw na ito, salamat, Panginoon, sa isang special araw na ito na binigay mo sa amin upang kami magpuri at pasalamat sa iyong trono ng biyaya. Salamat, Lord, dahil this is our, sabi ng our, dito nyo kami binisahin, Panginoon. Hinahanap po namin ito, Panginoon, na papurihan ka lagi at bigyan kang pasalamatan, Panginoon, because you designed kami, i-design po sa ganitong purpose and reason. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Pagpalain mo po ang bawat kapatiran na nandito, Panginoon, dito po sa naka-online. At ikaw, Lord, patuloy na sumama sa kanila at pumutulong, Panginoon, po sa mga sila naroon. At ikaw, Lord, patuloy na mag-bless sa bawat decision ng bawat mga kapatiran, mga plano nila, Lord, even with small things, Lord, ng mga problema nila, Panginoon. Alam namin, you are involved in that simple problem sa kanila. Hindi mo kami pinababayaan, Panginoon, and we always acknowledge, Lord Jesus, your presence about this matter. Salamat po, Panginoon, sa iyong word na aming narinig. Dismiss us, Father, with your mercy and your grace, to him is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence without fault and reproach. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through our Lord Jesus Christ, before all ages, now and forevermore. All God's people say, Amen. God bless you.